at tayo sumamba sa Kanya. Um, Anong masasabi ko? And pati sa online po, good morning po. Kung nandiyan yung mga kapatid ko, good morning po. Sumatin lahat ang pagpapala ng Panginoon at nawa maramdaman natin yung presensya niya. Para sa opening prayer po, Kuya Sases. Pwede. Tayo po yung panalangin. Aming Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa bagong araw na ito na muli po namin nais mo. Salamat ma at muli po namin pag-aaralan ng mga salita mo. Salamat po, padagdag sa mga taong ginagamit mo para matuto ang bawat isa sa amin. Ma, buksan mo po ang aming pangunawa. Nang sa ganoon, malagay po sa aming isipan mga bagay na dapat padagdag, karapat dapat at kapuri-puri sa napakadakilamang pangalan. Bagay na totoo, kagalang-galang, kapuri-puri, at kaibig-ibig padagdag. At bigyan mo pa rin kami ng pagkakataon na magawa po namin ang lahat ng bagay na ito sa pag-aaral po namin ito na aming natutunan, makita po sa buhay namin ang aming mga tinanggap at narinig sa pag-aaral ng mga salita namin ito at makita na sa aming gusto. Nangihiling pa rin po ako sa bawat isasabing narito, Father. Bigyan mo po kami ng isang pusong dalisay ang bawat isasabing narito na tapat na magmamahal sa iyo. Purihin ka sa aming buhay. Make us a channel of peace, a channel of blessing. In Jesus' name we pray. Amen. Kuya, sabi ko lang. Kuya ko lang siya talaga. Ating pong basahin ang Salmo 100, 1 hanggang 5. Sigaw kayo ng may kagalakan sa Panginoon. Pagpinturan ninyo ng may kagalakan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya, tumawi sa tuwa. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ang Diyos. Siya ang lumikha sa atin at tayo sa Kanya. Tayo Kanyang mga mamamayan na parang mga tupa na Kanyang inaalagaan sa Kanyang pastulan. Pumasok kayo sa Kanyang templo at may pagpapasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at magpupuri sa Kanya. Dahil mabuti ang Panginoon, ang pag-ibig niya ay walang hanggan at ang Kanyang katapatan ay nagpapakailanman. Amen, amen. Purihin ang Panginoon. Nararapat lang pong purihin at sambahin ang Panginoon Diyos na may likha sa atin. At anuman kapatid ang dinadaanan mo, may problema ka pang financial, relational, or mental, physical, ang Diyos lang ang kasagutan. Kasi tayo po naliligay. Kaya kilalanin po natin siyang mabuti at sa pagkilala natin sa Kanya, talagang ang puso mo ay sasamba sa Kanya. Ating pong basahin. Noon, passionate kang umawit para sa mundo. Ngayon, mas maging passionate kang umawit para kay Kristo. Amen. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. Sa panikula po ay pakipatay na po yung dyan sa side na yan. Sa panipula po natin, tawagin po natin si Sister Lisa para sa Welcome to the Family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love and
be strong and to lean Welcome on. to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we Grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us, to grow in love, and may we always be to you what God would have us be, the family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Ngayon naman po ay magpuri tayo sa Panginoon, masumamba ng parang mga bata. Tanggalin po natin yung ating focus sa sarili. Ito po ay parang pambata, pero ito po ang kanta po, ang pagsamba sa Diyos ay nasa puso. Hindi kung ano yung kinanta natin, kundi yung mag-focus po tayo sa Panginoon para maano natin yung presensya niya. Napakaganda para sa akin itong mga kanta ngayon. Ako'y umaawit ang
buhay, kung kaya may lakas. Problema'y lumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may lakas. Come fill my world, come fill my life, come take my hand and walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hand and walk with me. Na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Ang mga tao na walang pera, bibigyan ng Diyos, sobra-sobra pa. Ang mga tao na walang pera, bibigyan ng Diyos, sobra-sobra pa. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord, praise the Lord. Come fill my world, come fill my life, come fill my life, come take my hand, take my hand and walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hand and walk with me. Binabago niya ako araw-araw, binabago niya ako araw-araw, binabago niya ako araw-araw, binabago niya ako araw-araw. Ngayong bukas at kailanman ang pag-ibig niya ay laging sapat. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magsayawan. Love, 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 tayo'y magkawitan ngayon. Binabago niya ako araw-araw, binabago niya ako araw-araw, binabago niya ako araw-araw, binabago niya ako araw-araw. Ngayong bukas at kailanman ang pag-ibig niya ay laging sapat. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magsayawan. Love, 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 tayo'y magkawitan ngayon. Love, 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 tayo'y magmahalan. Love, 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 tayo'y magsayawan. Love, 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 tayo'y magkawitan ngayon. Tayo'y magkawitan ngayon. Come fill my world, come fill my world, come fill my life, come fill my life, come take my hand, and take my hand and walk with me. Come fill my world, come fill my world, come fill my life, come fill my life, come take my hand, and take my hand and walk with me. Hallelujah. Praise the Lord. Lord, maraming
Panginoon. Muli, meron pa po tayong kakantahin. Ang tanging alay namin sa iyo, Panginoon. Salamat o Diyos. Kantahin po natin ang buong puso. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagkaloob, mamahaling hiyas, ni gintong niloob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa, ako'y hinihiling. Thank you, Jesus. Ko akalain ako'y binigyan pansin. Ang taong tulad
presence, God. Thank you, Lord. Manatili ka naman sa aming kalagitnaan, Panginoon Diyos. Lord, maraming salamat sa kabutihan sa buhay namin, O Diyos. Amen. Tayo po po. At tayo po'y katawag kung sino man gusto magbigay ng testimony, giving thanks to God. Para sa panimula po, maski mag-umpisa muna ka ng short. Dahil sa aking nakaraan, naligaw ng landas, wala po akong maitulog sa anak ko nung araw. At nagpapasalamat, siyempre, kung ligaw ang nanay, ligaw din yung anak, mga anak. Papasalamat ako sa Panginoon kasi yung anak ko nasa praise and worship na sa Amerika. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ako, ang hiling ko lang sa Diyos, na sana bago niya ako kunin, malalim na yung mga anak namin sa Kanya at talagang naglilingkod na sa Panginoon. Kami po tayo po ay nagkaroon ng gawain dito para kayo rin po maibahagi namin sa inyo yung makita ninyo yung kabutihan ng Diyos. Siya po ay nagbabago ng buhay bukod pa sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, sa kapahamakan, mailayo niya tayo sa matanggal niya tayo sa kapahamakan. Kaya kasunod po niyan, pagbabago ng buhay po tayo talaga ay seryosong mag-aaral ng salita niya. Kaya po, tunay po tayo makinig at pakinggan at sundin isabuhay. Ang tunay pong pagsamba ay pagsasabuhay ng kanyang salita, ng kanyang kalooban. Alam po natin ang kanyang kalooban. Kaya ako nagpupulit at papasalamat sa Diyos. Ang anak ko ay, isa sa mga anak namin ay lingkod na rin ng Diyos. Purihin ng Panginoon. At alam ko na nanampalataya ako na hindi lang sa Kanya magdidiretso yan hanggang sa buong pamilya namin in Jesus' name. At nawa sa inyo rin lahat, kayo mag-umpisa sa inyong mga pamilya. Kaya ang Diyos po, isang desisyon na hindi kayang ikumpara sa ibang mga naging desisyon natin maganda. Siya po ang best decision sa buhay ang tanggapin ng Panginoong Jesus at tayo'y tumalikod sa mga kasalanan. Sino pa po ang gusto magpasalamat? Meron pa po bang gusto magpasalamat dito? Sino po? Asli po. Pastor John. Hello po. Ayan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. No? Alam ko po na bago lang po dito. Pastor John. Ayan. So, magpapakilala po muna ako bago po magpasalamat. Ako po si Pastor John Desas at siya po yung aking asawa si Ara Desas. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi lang dahil sa araw na ito, kundi sa patuloy na ipinagkakaloob ng Panginoon na buhay sa aming mag-asawa. Kami po ay walang anak. Kami po ay hindi pinagkalooban ng anak sa kadahilan maraming pinapagawa sa amin ng Panginoon. Kaya hindi niya po kami pinagkalooban ng anak. Nung pinagkalooban niya po kami ng anak, mabalgon niya. 4 ang paa. So, yun po yung aming stress reliever ngayon. Pero, ganun pa man, ang Panginoon ay patuloy na kumikilos sa amin at sa inyong mga buhay ngayong araw nito. Hindi lamang po nagkataon na kayo nandito, marami pong mga tao ang ginamit sa inyo upang magpatotoo. Ang patotoo po ay ginagawa ng isang tunay na Kristiyano. No, ang patotoo po ay yung pagpapatotoo na kumikilos sa buhay natin ng Panginoon. Sa amin pong mag-asawa ay kumikilos araw-araw ang Diyos. Marami pong taong ginagamit sa kakulangan namin sa financial, no? Ako po ay may trabaho, nag-resign dahil sa kadahilanan gusto kong mag-full pastor. Gusto pong bigay ang buhay ko na sa pagpapastor sa Panginoon. No? Kaya ako rin nag-resign sa trabaho. At ngayon po ako ay magre-resign na rin, no? Dito sa aking napuntahan. God's will, no? God's all provide our needs na hindi naman niya kami pababayaan. Pagpapatuloy namin ang simulan namin, lingid sa inyong kaalaman ang mga bagay na meron kami ngayon. Nagpapasalamat kami sa mag-asawang ito dahil hindi lamang sa kanila kami naging Kristiyano, kundi may mga tao din ginamit, no? Simula kay Pastor Alex at kay Sister Susan sa kanila, no? Nakilala namin ng Panginoon. At dahil nakilala ng asawa ko, sila Sister Susan at si Pastor Alex, nakilala ko rin ang Panginoon sa pamamagitan ng asawa ko.
no? Lahat tayo ay may kanya-kanyang gawain sa Panginoon. Ang kwento natin na pwede natin i-share sa mga mahal natin sa buhay, tayo, no? Tayo yung unang mag-share sa kanila. Ipatutuon natin na ang kaligtasan ay hindi lamang nandirito, no? Paglabas natin ng pinto, ang kaligtasan ay nasa sa inyo. I-share nyo yan sa mga taong makakasalamuhan nyo dahil ang tunay na kaligtasan, ang tunay na Kristiyano ay magsisimula sa paglabas nyo ng pinto. Hindi dito nagtatapos ang pagiging Kristiyano ninyo, ang pagsamba sa Panginoon. Hindi yan magtatapos sa bahay ninyo. Magtatapos ang gawain natin kapag kapiling na natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. So sa araw na to, pinagpapasalamat sa nakarating kami, no? Sa napakagandang bahay na to. Purihin ang Panginoon sa tahanan nito. I-bless niyo pa po, O Lord, ang tahanan nito na gamitin niyo pa sa inyong ministeryo nito na nagkatiwala sa mga asawa. No, marayo pong pinagmulan namin, galing pa po kami ng Kamaring Caloocan. No, 3 hours ang biyahe namin. No? Pero hindi po doon natatapos yung pagpupuri namin sa Diyos. Natatapos po ito. Matatapos po ito kapag pinauwi na kami ng Panginoon sa tahanan namin. Doon kami magiging masaya ng lubusan. At purihin ang Panginoon sa buhay ninyo, sa buhay ng mag-asawang ito, sila Sister Russell at si Brother Boots. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong mga mahal sa buhay. Maging mga kapatid. Maraming salamat po and God bless us. Purihin ang Diyos sa buhay ni Pastor John and si Pastora Ara. First time po niya dito, kaya wala akong matutulog. Siyempre, iba po kilala na lang sigurado ni Pastora Ara. Kaya yung mga first time po kay Pastora Ara, tayo po ay makinig ng talagang tunay sa puso't isip natin. Ibigay po natin lahat para kay Lord po yun. Para sa inyo po yun. Hindi para sa atin. Ang pagmamahal ng Diyos ay para sa atin. Kaya ngayon po tatawagin ko na si Pastora Ara para magbigay ng salita ng Diyos. Nawa gamitin siya ng Panginoon sa lahat na sasabihin niya, gabayan siya at bigyan ng wisdom in everything. Opo. Ganyan po po. Pwede po kayo umupo para relax tayo. Amen. Ano? Leader. Ano po? Saan isang libo po yan? Ayan, purihin ang Panginoon. Doon po raw ang point. Doon po. Opo, dito po. Taas. Taas yun, di ba sa taas? Try ko lang. Opo. Ayan, purihin ang Panginoon. Ayan, magandang umaga po sa lahat. Sa bawat isa sa inyo. Ayan, katulad kanina ng sinabi ng aking husband. So, in-introduce niya na ako. At bago yan, ako rin po ay magpapasalamat. Magpapasalamat po ako na makaniig namin kayo sa umagang ito at makapagbahagi ng salita ng Panginoon. No? Hindi po ako, kundi ang Panginoon po ang mangungusap sa inyo. At kami pong mag-asawa ay nagpapasalamat dahil sa opportunity na to na ibinigay sa amin. Sa yun. At muli, binabati ko po ang lahat, ang mag-asawang ito sa bagamat pero binabati natin sila ng pag-appreciate Pastor's Month ngayon kasi. Ayan, so yan, purihin ng Panginoon. Pero bago po yan, okay lang po na sa upuan nyo na lang kayo, pero bago po natin basahin ito, may konting introduction lamang po ako. So, our topic for today is a father's love, about repentance, the most of all, a love of a father. So, sino po sa inyo meron pang mga tatay ngayon? Meron pa po ba? Lahat po ba may tatay pa? So, hindi na lahat, di ba? So, pero naranasan po natin ang mahalin ng ating ama. Tama po? Ayan. At sa ibang lesson ko po, ang topic na yan ay Welcome Home, My Son. At sa Book of Luke naman po, The Parable of the Lost Son. Sa ibang account po naman ay The Prodigal Son. Na kung saan ang iba sa inyo ay nabasa na ito. Tama po ba? So, na-encounter niyo itong message na to. Mas binigyan ko po ng emphasis dito ay ang pag-ibig ng isang ama. Ayan. At ito po ang tatalakayin natin for today. So, tayo po muna ay, meron po ba kayong mga dalang Bible? Ito po kasi kami babasa. Sige po, okay. Kasi meron po tayong background bago yan, no?
So, sa chapter 15. So, yung may mga Bible po, sa chapter 15 po tayo. Bigyan ko po muna kayo ng background doon. Pero bago po yan, tayo po muna ay manalangin para sa pagbibigay galang sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa araw nito. Gamitin niyo po ang iyong abang lingkod, Panginoon, wisdom and knowledge for every one of us, Lord, na ang iyong mga salita ay ito ay maitanim namin sa aming puso't isipan, Panginoon. Hindi lamang dito, kundi maipamuhay namin ang bawat salita mo, O Diyos, maging kalakasan ng bawat isa, Panginoon. Itago po ninyo ako sa inyong likuran, Panginoon, upang ikaw ang kanilang mapapurihan, Panginoon. At ang kalooban niyo, Panginoon, hallelujah, ang masunod sa araw nito. Panginoon, kami po ay nagpupuri sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng gawain ito. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan, sige po, ang ating pong babasahin. Sige, basahin muna natin siya sa Lucas chapter 15 verse 11 to 24 na kung saan yan po ang aking foundation text ng message. So sabi po dyan, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at hinating nga ng ama ang kanyang ari-arian. So sabi po sa verse 13, pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilistay niya roon ang sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Sabi sa verse 14 and 15, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon, at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala nang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo ako sa isa sa inyong mga alila. At siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Sorry po, sumobra. Yan, purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ibabalik ko lang po doon sa umpisa. Ayan. Verse 11 po. Salamat po. Pero bago po yan, salamat o Diyos sa pagkakabasa ng iyong salita. Ayan. Bago po yan, bigyan ko po kayo ng maikling background about this passage na itong chapter 15. Ayan. Okay lang po. Ayan. Okay lang po dyan sa verse 11. Ang chapter 15 po, meron itong tatlong parable. Yung tatlong parable po dun sa chapter 15 ngayon. Sa Tagalog po, ng parable ay parabola. Na kung saan ito ay ginagamit ng Panginoong Yesus sa kanyang pagbibigay ng pangangaral. At napapalo po doon ay sa verse 1 to 7, ang nawala at natagpo ang lupa. Pagdating po naman sa verse 8 to 10, ang nawala at natagpo ang salaping pilak. So sa buong chapter 15 po, tumutukoy ito sa nawala at natagpuan. At ang kagalakan sa langit sa pamamagitan ng isang makasalanan. Tandaan po natin, isa lamang ay lubhang nagagalak ang kalangitan at ang mga anghel dahil sa nagsising ito sa kanyang kasalanan.
So, gayon din po sa ating topic sa araw na ito, kung saan malalaman po natin kung gaano kahalaga ang pagsisisi ng isang makasalanan o nagsisi na sa kanyang kasalanan. Ang mensahe po ng dalosan ay sagot sa mga Pariseo na kung saan mababasa po natin sa verse 1 and 2, tinutuligsa po siya ng mga Sadduceo at Pariseo. Na kung saan ay sinabi nila na bakit kung talagang propeta ito, bakit makikipag-usap siya sa makasalanan? So kaya ito pong parable na ito ay sinagot po ito, sa pamamagitan ng parabolang ito ay sinagot po ito ng Panginoong Hesus doon sa mga Sadduceos and Pharisees. Na kung saan, kung sa mga nakapagbasa na ng Bible, tama po ba, ay alam nyo na kung ano ang ginagawa nitong mga Sadducees and Pharisees nito. Na kung saan hinahanapan nila ng butas ang Panginoong Hesus upang siya ay dakpin o bigyan siya ng kasalanan. Tama po? So yun po yun. No? At ang message natin ngayon is about two sons. No? About rebellious heart, about repentance, and a father's love. So sasabi po nga dyan sa verse 11 to 12, so sabi nga dyan, di ba, meron siyang 2 anak. Sinabi ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang aking mamanahin. Halimbawa po sa inyo, no, meron kayong ganitong sitwasyon, ayan, na sinabi sa inyo ng inyong anak, bigay mo na sa akin yan, total, ibibigay mo rin naman sa akin yan pagdating ng araw eh. Ngayon na, bigay mo na sa akin yan. Di ba po? Ano po kaya ang mararamdaman natin? Ano po kaya ang mararamdaman nyo bilang magulang? Masaya po ba kayo? Ako yung pinagsabihan ng anak ko na ama, ibigay mo na sa akin yung mamanahin ko. Masasaktan ako kasi buhay pa ako na yung akin ay gusto ng kuwain. At saka ikalawa, walang pagmamahal sa akin kundi nagkakaroon lang siya ng simpatya sa akin dahil doon sa kayamanang meron ako. So, final statement ko, masasaktan ako. Amen. Purihin ang Panginoon. Yun po yung normal na mararamdaman natin. Pero sa kabila ng ganun nga na masakit yung naramdaman ng kanyang ama, pinagbigyan pa rin siya ng kanyang ama. Tama po? Pinagbigyan siya ng ama. Kahit na nasasaktan siya doon. Dahil parang pinatay mo na rin eh. 'Di ba? Ang iyong ama. Kasi makukuha lamang ang manang yan kapag wala na ang ina or ang ama. Pero that moment, inusgahan niya na kaagad ng kanyang tatay. Tama po, no? At ito, sabi nga sa verse, ayun, sa sunod po tayo, sabi sa verse 13, so pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso, yung nakuha niya, ayun. So ninustay niya ito. Pwede naman niyang gamitin sa negosyo. Pwede naman niya gamitin sa tamang paraan. Pero sa halip, niya to, nilustay niya ito sa mga bisyo. So alak, sigarilyo, babae, at hindi natin alam kung may droga nun, baka pinasok niya pa yun, di ba? So yun, ganun ang ginawa niya. So, nasilaw ang bunsong ito, nasilaw siya doon sa kayamanan. Ang pinagtuunan niya ng pansin ay ang kalayawan ng mundong ito. Pansinin po natin na kapag ito po ang binigyan ng tuon ng tao, wala siyang satisfaction. Bakit po? Kahit na yung iba, magkaroon lang ako ng kotse, masaya na ako. Magkaroon lang ako ng bahay at lupa, masaya na ako. Pero in the end, hindi siya masaya. Tama po? So mamaya po, malalaman natin, no? Bitin lang. At tandaan po natin, yung mga bagay na naririto sa ibabaw ng mundo, makinang po talaga yan. Hindi ko po sinasabi na ang magaganda, ang mga bagay na magaganda dito ay lahat yan galing isipan. Pero tandaan po natin ito mga kapatid.
Si Satan po, hindi katulad ng caricature sa comics na pangit. Kaya lang po ginagawa siyang pangit doon kasi dahil sa masama yung ginagawa niya. Pero ang totoo niyan, siya po ay kabig-bighani. Siya po ay makinang na, ano niya doon? Sapagkat kapag tumingin sa kanyang tao, kaya niyang akitin. Magaling siyang manalita. Kabisado niya ang Bible. Tayo po kaya? Wala namang po din yun. Basta alam natin ang nilalaman ng salita ng Panginoon. Pero ginamit ni Satan yun eh. Tama po? Nung tinempted si Jesus Christ, ginamit niya rin ang salita ng Panginoon. Po? Kaya tandaan po natin, hindi po lahat ng magandang bagay, hindi po lahat ng makinang na yan, nakakapagbigay sa atin ng satisfaction. At yan po ang naramdaman ng anak na ito. At dito po, yung alak, tingnan niyo po yung alak, ginugusto ng marami. Tama, mali. Pag may problema, takbuhan, alak. Naghiwalay sa asawa, takbuhan. Bagong sweldo, takbuhan. Wow! Nagtrabaho ka ng kinsenas. Pero, sino lang ang binuhay mo? Yung may-ari ng tindahan, ng alak, na gumagawa ng alak. Mapapansin mo na lang, aawayin ka pa ng asawa mo pagdating. Nasaan na yung sahod mo? Na ano ako nung kay kumpare, kasi nakikisama ako. Ganon po ang realidad ng buhay natin ngayon kung wala tayo kay Kristo. At itong mamang to, itong bunsong anak na ito, naligaw po siya. Kasi nga po, mas pinili niya yung kaningningan ng mundong ito. Mas pinili niya yung ikasisiya ng kanyang laman, hindi ng kanyang espiritu. Pero wala nga pong satisfaction dito sa mundo ito. Ang tanong po natin, kay Jesus ba matatagpuan natin ang satisfaction? Amen. Kasi po yung mga kasiyahan, kasi sabi ng iba, ito na lang ang ikasisiya ko eh. Ito na lang ang nagbibigay sa akin ng comfort. Ito na lang ang nakakatulong sa akin sa bigat ng problema ko. Hindi po totoo yun. Bakit po? Dinadagdagan mo lang ang problema mo. Yun eh. Bakit po? Pagtapos mo dun sa ginawa mo, naubos ang pera mo, di sakit ng ulo. Ang alak, ano ang hatid niyan sa atin? Karamihan, di ba? Sarap uminom. Pero pagkatapos minsan may away pa. Doon sa lugar namin sa Sauyo, pagkatapos sila mag-inuman, pag-inuman nila, magkakasundo sila. Kalagitnaan, eto na, nagpapangaya na. Bandang huli, sila nagsasaksakan. Asan ang magandang sinasabi, ang kasayahan na nakukuha sa alak? Sa mga bisyo na naririto sa ibabaw ng mundo. Maganda sa paningin ng tao. Maganda kasi nakakalimot ako eh. Maganda kasi nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Takpan. Alak lang. Alak lang nagbibigay sa akin yan eh. Nagiging matapang ako sa pagharap ng problema. Tama po? Ganun yun. Pero hindi po yun. Lahat ng yun. Hindi po yun ang sagot sa atin. At sabi po rito, ayan. So, yun nga po, no? Tingnan natin yung sinasabi sa chapter 14 and 15. Ayan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom. Ayun ang masakit sa buhay, di ba? Kung kailan naman ako walang pera, may sakit si Bunso. Kung kailan naman ako may walang pera, dumating lahat ng bayarin ko. Ayun na. Nagsabay-sabay na. Wala akong hawak ngayon. Nawala ba ng trabaho ang mister ko? Di ba po? Sino po ang nakaka-relate sa bagay nito? Ako. Amen.
Tama po? Yes po. Yan po ang realidad eh. Na kung kailan walang-wala ka na, saka may dumarating. Tandaan po natin mga kapatid, ang bagyo, hindi po yan sa umpisa lang. Ang bagyo po, pagka may bagyo, sunod-sunod po yan. At ang bagyo, hindi lang po ulan. May kasamang kulog, kidlat, at may kasamang malakas na hangin. Minsan nga, tsunami pa eh. At dito po, sa ganitong pagkakataon, sabi dyan, kaya nagsimula siya naghirap, no? Kasi nga wala na siyang hawak na pera eh. So namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho naman ito sa babuyan. Dahil nga sa lugar na yon ay tagutong, wala siyang ibang mapasukan kundi sa babuyan. Nung panahon po na yon, ang baboy, hindi po yan, ang ano sa mga Hudyo niyan ay unclean animals. Hindi po kinakain niya ng mga Hudyo. So dahil siya ay malayo sa kanilang lugar, nandun po siya sa Gentile ang tawag doon, o mga hintil, hindi bayan ng Hudyo. So malayo siya talaga sa lugar nila. Kaya meron pong baboy doon. At sabi dyan, no, nagsimula siyang magtrabaho doon, kasi nga wala na siyang ibang mapasukan. At ang ano po natin dyan, pansinin po natin, no, na ikaw nagsimula ka sa isang marangyang pamumuhay. Tama po. Pero dahil sa wala ka na, ang nangyari, ayun, napunta ka doon sa hindi magandang pangyayari sa buhay mo. Sino na po sa inyo nakabasa ng Old Testament? Kung hindi nyo pa po nabasa, ito yung sa 1 Samuel chapter 8, verse 11 to 18. When Israel asked a king before God, pinagbigyan po sila ng Panginoon. Pero, dapat ba nilang gawin yon? Hindi po eh. Bakit? Ando na po yung Panginoon sa kanila. Pero nanghingi po sila ng hari. Nainggit po sila doon sa mga karatig bayan nila. Bagamat hindi dapat ibigay ng Panginoon yon, pero pinagbigyan sila. Just like what the Father did here. Na kung saan pinagbigyan niya ang kanyang anak. Pero may consequences po yun. Ayan. Na kung ano ang inaani ng bunsong anak, ayun po yung consequences mo. Sa 1 Samuel chapter 8 verse 11 to 18, bigyan ko lang po kayo ng konting ano doon, na kung saan, sabi ng Panginoon dito, ito ang sabi niya, ganito ang gagawin sa inyo na magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kanyang mga kawal. Ang iba ay sasakay sa kanyang karwahe, pandigma. Ang iba na may sampung kabayuhan, at ang iba na may maglalakad sa unahan ng mga karwahe. Ang iba ay gagawin niyang opisyal para sa libo-libo at 5,000 daan. Kumbaga makikita po natin dito yung sinasabi ng Panginoon sa atin na kung saan mayroong consequences sa lahat ng pagsuway. So yung pagsuway, tandaan po natin yon na meron yung kahihinatnan, na meron yung balik sa atin. Mahaba pa po ito. So yun, basta nasa Samuel, 1 Samuel. Sabi nga dito ng Panginoon sa verse 18, pagdating ng araw na yan, irereklamo ninyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo mismo ang pumili, ngunit hindi kayo papakinggan ni Yahweh. So doon, nung time na yun, wala na siyang choice, kundi mamasukan na lang sa babuyan. At dahil siya ay isang Hudyo, na bawal nga humawak sa baboy, bawal, kasi ano yan, sa kanila, ay ginawa niya yun. Kumbaga parang dito sa henerasyon natin, kapit sa patalim. Yun ang sinasabi ng iba, di ba? Pero dapat nga ba tayo kumapit sa patalim? Yun ang tanong, no? Punta
natin yung verse 16. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala na siyang na nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos yung pagkain na lang ng baboy, kakainin niya pa. Bakit po kaya? Kasi nga tagirap doon sa lugar na yon. Ngayon, imbis na bigyan po siya ng pagkain ng kanyang amo, ang baboy po ang binibigyan ng pagkain. Bakit po? Kasi ang baboy pwedeng katayin. Tama po? Yung tao hindi pwedeng katayin. Tama po ba? So, ba't pa kita makakainin? Hindi yung baboy na lang pakainin ko. Tama po? So, yun ang na talagang, eto na ako, hopeless na. Diba? Na even yung ay kakainin ko na lang. Yung baboy, kumakain ako, hindi. Tapos ako pa nag-aalaga niya. Kasi nga, taghirap po doon. Susundin din ang kanyang gutom, no? Na naisip niya na yung mga bagay na yun. At pansinin niyo po, hirap, gutom, nararamdaman niya. So, kaya kailangan, kahit pagkain ng baboy, kakainin niya na. Diba? Yun na yung Pero tingnan po natin yung kasunod na verse. Sabi riyan, ngunit napag-isip-isip niya. Ang kanyang ginawa at sabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila, take note ng mga alila, ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Yun. So siya nga po, ang kanyang ama ay maramya, mabait. Ang kanyang ama ay kung ano ang pinakain nila, yun din ang kinakain ng kanyang mga alipin. Pero yun nga ay hindi niya natagpuan doon sa kanyang pinuntahan na akala niya, ikasisiya na yun, na akala niya, higit yun na meron sa kanila. Ganun yung iba sa atin. Doon na lang ako kasi masaya doon. Doon na lang ako gagawin ko tong bagay na ito. Kahit tutol ang magulang. Kasi ito gusto ko eh. Diba po? Kahit ayaw ng magulang, itutuloy pa rin ng anak yung gusto niya. Kasi yung gusto ko eh. Doon ako masaya. Pero sabi nga natin, may consequences sa pagsuway. Kung mabuti yung pagsunod, meron din naman reward doon. Tama po? Ayan. Sabi dyan, labis-labis, di ba, ang pagkain ng kanyang ama. So, dahil sa sitwasyon na yon, napag-isip-isip niya na doon sa bahay namin, hindi ko nararanasan ito eh. Hindi ko nararanasan ito, pero naranasan ko dito. Dahil po sa naging sitwasyon niya, naisip niya yung mga bagay niya. Tandaan po natin ito mga kapatid. Sometimes people need to lose a lot for him to understand the lesson. Ang may hirap na sitwasyon sa ating buhay, kung meron man tayo ngayong pinagdaraanan, sakit man yan, sitwasyon man yan, o anumang sitwasyon yan, tandaan po ninyo ito mga kapatid. Ginagamit po ng Panginoon yan sa atin. Kaya po wala po tayong karapatang magreklamo. Yan. Diba? Alam niyo po ba, nung kami po ay naging Kristiyano, na wala po yung magiging positive po yung tingin natin sa pain, sufferings, at problem araw-araw. Bakit po? May Diyos tayo eh. In control. Na dapat natin yung isipin. Stage 4 brain cancer. Meron pa kaya ang solusyon yun? Kung paano? Bagamat ang mensahe sa Ezekiel ay patungkol sa hopeless na ng mga Israelita. Pero ginamit ko po yun sa Panginoon. Panginoon, ang mga kalansay, ang mga buto, binigyan mo ng litid, binigyan mo ng laman, binigyan mo ng dugo, at hininga. Ako pa kaya? Ito pa kayang karamdaman ko na to, ang hindi mo kaya. Tingnan po natin ang ating paligid. Lahat ng yan, galing sa Panginoon. Tama po. Nilikha po tayo ng Panginoon. At hindi po aksidente na naririto kayo. Hindi po aksidente yan. Dahil dinala po kayo dito ng Panginoon para makarinig ng salita ng Panginoon.
At yan po ang pinakamahalaga sa bawat tao. Hindi po lahat binibigyan ng pagkakataon. Kaya dapat po natin ikagalak yan. Nahihirapan ako sa buhay ko ngayon. Nahihirapan ako sa asawa ko. Bigay mo sa Panginoon yan. Pero hindi naman para ko rin. Ibig ko sabihin, ipanalangin mo yan. Di ba po? Ganun po gawin natin. May sakit ako ngayon, pero huwag natin gawin, huwag nating na maging dahilan yun para hindi tayo makapagpuri sa Panginoon. Alam niyo po ba, 7 years ago, diagnose ko ako, 1% paralyzed na. Dahil po sa pinagdaanan ko, mahaba-habang kwento yun, di ko na po yun sa inyo, pakapyaw lang. Doktor, yun ang nagsabi sa akin. Ang sabi ko sa Panginoon, binigyan ako ng maintenance. Yung maintenance na yon, mahal na, hindi ko pa mabili sa lahat ng Mercury. Sa Mercury lang naman meron. Kailangan bang tumawag sa ibang branch para lang maghanap kung sino ang meron ng gamot na yun. So dahil wala na ako noon, as in zero, balance, wala akong maipambili. Natake ko siguro siya 3 to 4 months lang. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, gamitin niyo po ako. Ibigay niyo po sa akin ang aking mga paa. Alam niyo po ba noon, pagtatayo ako ng higaan ko lang, kailangan ko pang kumapit. Sa ganito, sa lahat ng makakapitan ko para lang po tumayo ako. Pero hindi po yun ang nagbigay sa akin ng kahinaan. Bagkus kinausap ko po ang Panginoon. Panginoon, gamitin niyo po ako. Alam niyo po ba yung nangyayari sa buhay natin? Kapag kinausap po natin ang Panginoon, magiging buhay na testimony po tayo sa iba. Alam niyo po bang napakahirap po sa tao ang maniwala pag walang himala? Doon ako pupunta kasi may himala doon, may nakitang mukha doon, yung puno na yung kailangan sambahin. Oh my goodness. Tama po, kasi naghahanap ang tao ng himala. Pero kapatid, sa buhay natin, sa bawat isa sa buhay ninyo, may himala ang Panginoon araw-araw. Yan po ang dahilan kung bakit naririto pa rin kayo. Nakatayo kayo sa kabila ng mga problemang pinagdadaan. At ang problema po, sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28. Thank you. Sabi niya po doon, lumapit kayo sa akin, kayo nabibigatang lupa. Sino ang nag-iimbita sa atin? Ang Panginoon mismo ang nag-iimbita sa atin na lumapit tayo sa Kanya. Diba po? Napakabuti ng Panginoon. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Iniimbitahan niya po tayo lagi, pero ang tao napakatigas ng ulo. Saka na ako a-attend ng Bible study, importante itong gagawin ko. Saka na ako a-attend ng service kasi may sakit ako. Saka na ako a-attend dahil meron kaming gagawin. Kailangan ko to. Pero kapatid, lahat ng yan, nasa ilalim po ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Amen. Madalas po ako inaatake ng higa. Naghihingalo sa gabi. Magigising na lang po ako. Kailangan ko umupo dahil hirap na ako. Panginoon, ikaw ang Diyos na aking manggagama. Kung paano mo pinagaling ang pilay, nakakita ang mga bulag, binuhay mo ang patay, gayon din, gagawin mo sa akin yun sapagkat ako yung anak. Tama po? May ipag-worry pa ba tayo? Wala na po. Alisin po natin sa ating salita yung kasi, baka. Diba po? Kasi, baka kasi ganun. Alisin po natin yun. Tingnan po natin kung gaano makapangyarihan ng Diyos natin. At baguhin din po natin yung salita natin, tao lang ako. Huwag po natin gawin yun. Ang dapat po nating sabihin, may Panginoon ako na makapangyarihan sa lahat. Dati rin po kasi ganun ako. Bakit ko nasasabi sa inyo yun? Binago rin po ako ng Panginoon. At pag may mga naging positibo nga po, pati kulog naging positibo sa akin. Bakit po? Sabi sa
Old Testament, nanginginig. Inuuga ng Panginoon ng sa pamamagitan ng kanyang boses. No? Kulog. So kaya pag kumukulog ngayon, hindi na ako natatakot, hindi na ako tumatakbo. Bakit? Salamat Panginoon, nararamdaman ko ang presensya mo. Lord, salamat. Ano po? Na-excite po ba kayo pagdating ng Panginoon Jesus? Amen. So ma-excite po tayo araw-araw kasi nagpaparamdam po ang Panginoon. Sino na po sa inyo ang tumitingala sa langit? Hindi para tingnan ng ulan. Titingala na. Subukan niyo po ito. Meron po kayong dinadala meron po kayong problema. Hindi po maiaalis sa atin yun. Subukan niyo pong pag lumabas kayo, tumingin na nga sila. Imagine niyo po. Ako po alam mo kung ano po na-imagine ko. Ang Panginoon mula doon sa kataas-taasan hanggang dito. Nakatingala at nakatungkol sa atin. Panginoon, alam mo ang sitwasyon ko ngayon. Alam niyo po ba kahit naglalakad ako, umiiyak ako. Hindi po ako nahihiyak. Tayo po, normal na yung masaktan, manghina, pero wag po tayong manatili doon. Lagi po nating isipin, may Panginoon na nakatunghay po sa atin. Kapag ka po tumingala tayo doon, makakomfort po tayo. Sure po yan. Subukan niyo po. Habang naglalakad kayo, hindi para tingnan na uulan ba? Ay sige, magdadala akong payo. Ay, ang init naman. Magiging positive po ang tingin niyo sa lahat ng yan. Basahin niyo po ang banal na aklat. Magiging positive po ang tingin niyo lahat. Sapagkat galing po yan sa Panginoon. Nung minsan galing kami dito sa San Andres, sa House of Prayer. Pag uwi namin stranded kami, dahil sa taas ng baha. Hindi makatakbo yung Apex. Pero sabi ko sa asawa ko, tingnan mo yung positive side nito, huwag yung negative side. Tingnan mo yung bata, natutuwa. Kasi nakakapaglaro sila. Instead na mainis tayo sa traffic, sa kung ano man na naantala tayo, magpuri tayo sa Panginoon. Alam nyo ba na nasa loob kami ng Apex? Nanalangin kami at kumanta po kami ng kumanta. Opo. Hinayaan namin yan. Bakit po tayo mag-aalala doon? Ay, kailangan ko na makauwi. Gabi na, ano ba? Hindi po yun ang dapat natin gawin. Kundi, yung time na yon, ibinibigay din po sa atin ng Panginoon yon. Tandaan po natin yan. Bakit po? Upang kausapin natin siya. Samantalahin po natin yung mga moment natin na hindi tayo abala. Bakit po? Pag uwi ng bahay, anong gagawin? Kasi gabi na, ilagay ang gamit. Intindihin yung mga gawain sa bahay. Maiisip mo pa kayang manalangin? Pero ginagamit ng Panginoon yung mga quiet time natin. Nasaan man tayo naroroon, sa labas man, ginagamit yun ng Panginoon. Alam niyo po ba, kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, siya po ang nagbibigay sa atin ng kaparaanan. May hahanapin ka pa kaya? Kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Ang Panginoon na mismo ang gumagawa ng paraan, anak, nandito lang ako. Lapitan mo ako. Diba? Sabi sa Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Totoo po yan. Bakit po? Lord, salamat ha. Kasi sa tuwing tatawagin kita, sa tuwing babasahin ko ang iyong banal na aklat, meron kang inire-reveal sa akin. May mga tanong tayo sa ating sarili, mahirap nating masagot yun. Totoo po yan. Pero ang sasagot sa atin yan, ang Panginoon. Basahin po natin ang banal na aklat. Huwag po nating ilagay lang yan sa isang tabi, ilagay po yan sa isang sulok, hindi po makapangyarihan yan. Pero kapag binasa po natin yan, magiging makapangyarihan yan sapagkat ang salita mismo ng Panginoon, nakikipag-usap po tayo sa Panginoon. Huwag po natin gawing ritual yan na ginagawa ng ilan. Yung Bible, kinuha, ipinatong doon sa may sakit. Hindi po ganun. Basahin po natin yan. Amen po. Sabi po sa verse 18, babalik ako sa aking Ama.
At sasabihin ko na hindi na ako dapat. Dahil dun sa sitwasyon na yun, yung anak ay napagtanto niya kung ano yung kanyang kamalian. Excuse me po. The man comes to his senses, remembering his father's goodness. In humility, he recognizes his foolishness and decides to return to his father and ask forgiveness and mercy. Na kung saan yun yung ginawa ng ano, di ba, na magpapakumbaba na lang ako. Sige na, tay, gawin mo na lang akong alipin mo kasi yung alipin mo, hindi katulad nung pinuntahan ko na wala na halos makain. Yung alipin mo, katulad din ng kinakain natin. So, napag-isip-isip mo yun ng anak ko. At siya po ay nagpa siyang bumalik. Pansinin po natin yan sa verse 20. 21. Yes, verse 20. Sabi diyan, malayo pa'y natanaw na ng ama ang kanyang anak. Alam ba ng ama na darating yung kanyang anak nung time na yun? Hindi po. Pero bakit niya po kayo alam? Bakit po kayo nandyan siya sa tarangkahan nung dumating ang kanyang anak? Alam niyo po ba? Araw-araw po, hinihintay po siya ng Panginoon ay ng kanyang ama. Kaya nung araw ng kanyang pagbabalik, ay sinalubong po siya ng kanyang ama. Mga kapatid, araw-araw din po tayo hinihintay ng Panginoon na lumapit po sa Kanya. Hindi po siya nagsasawa na hintayin tayo na lumapit sa Kanya. Kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, kung ano man ang problema, sakit man yan, ipagkatiwala po natin yan sa Panginoon. Kung paano niya po ginawa ang langit at lupa at ang lahat na nakapaligid sa atin, maging ang lahat ng yan na nakikita nyo, ginawa po yan ng Panginoon. Ang Panginoon po ang nag-allow niyan. Bakit po? Mahal niya tayo eh. Ang mga doktor, engineer, ibigay po sa atin ng Panginoon yan. Ganun niya po tayo kamahal. Ang mga gagamitin ng tao, ibigay po ng Panginoon yan. Tingnan po natin ang likhain ng daigdig. Ano unang nilikha ng Panginoon? Hindi ba yung mga pangangailangan muna ng tao bago inilikha ang tao? Ganun niya po tayo kamahal. Kaya ang gusto po ng Panginoon, makita po natin yung mga nangyayari sa atin. Ito po ang ano. Sabi ko nga, ang term na ginamit ko doon, nagpapapansin ang Panginoon sa atin. Totoo lang. Kasi yung mga sitwasyon natin sa buhay na mahirap, yun po yung ginagamit sa atin ng Panginoon para tayo lumapit sa Kanya. Yung din po ang nagre-remind sa atin na meron kang Diyos. Hello? Meron kang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ba't ka nag-worry? Siguro po hindi lingid sa inyo ang sitwasyon natin ngayon. Tama po? Ang sitwasyon sa Israel, ang sitwasyon natin dito sa ating bansa. Pero instead na tayo ay magreklamo sa ating presidente, ano ba kasi yan? Binoto yan eh. Ano ba kasi yan? Kasi naupo eh. Kasi mahal-mahal ang pilihin. Hindi po yun ang tinuturo sa atin ng Bible. Ipanalangin po natin. At magtiwala po tayo sa Panginoon na mayroon pong kaparaanan na ibibigay sa atin anuman ang mangyaring kahirapan dito sa ating mundong ito. Ang sabi ng Panginoon sa John 15:7 or 1 chapter 15 verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang ibig ninyo at iyon ay pagkakaloob sa inyo. Ang sabi ng Panginoon, anuman. So walang limitation. Pero may kondisyon kung nananatili tayo sa Panginoon at manatili sa atin ang kanyang mga salita. Meaning, sumunod tayo sa Kanya. Amen. Yung iba ayaw magbasa ng Bible. Ayoko, hindi ko maintindihan yun. Ayoko maging Kristiyano, KJ yan. Bakit po? Hindi na nila nagagawang maglasing. Hindi na nila magagawang mambabae, manigarilyo.
KJ daw tawag doon. Pero tingnan po natin ito mga kapatid. Ang mundong ito, pansamantala lang po. Lahat ng ito mawawala. Ang tingnan po natin, yung paruroonan natin. Paano ba natin ito pinaghahandaan? Dahil po ang pangako sa atin, anong pangako sa atin sa John 3:16? Kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Sino ang nangako sa atin? Ang Panginoon, hindi ang tao. Kaya yun po ang panghawakan po natin. Sa totoo lang po, ang normal sa buhay ng isang ama at anak na sitwasyon na nalumayas ay baka pag nakita ka pa lang, may lumilipad na sa'yo. Kung hindi itak o kaya kung ano mahawakan yan, bumalik ka pa. Talaga lang. Diba? Bumalik ka pa talaga. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, nilustay mo ang pera, bumalik ka pa, may mukha ka pa. Tama po? Yun ang realidad. Yun ang totoo lang na normal na ama na magiging reaction. Pero kakaiba ang ama rin na tinutukoy. Nung makita niyang bumalik ang kanyang anak, siya ay sobrang sumaya, nagalak. Sapagkat malayo pa, natanaw niya na ito, kaya talagang patakbo siya. Patakbo pa niyang sinalubong ang kanyang anak, hindi para batukan, kundi para yakapin. Nako? Sino po ba rito naka-experience na merong anak na lumayas? Meron na po ba? Salamat naman sa Panginoon, no? Pero yun yung po no? Diba? So yun yung normal. Dahil po sa araw-araw siya maghihintay, gayon din ang ating Ama sa Langit. Araw-araw po niya tayong hinihintay. Ang bawat isa sa atin ay hinihintay tayo na magbalik loob sa Kanya. Nakakagawa tayo ng pagkakasala sapagkat narito pa po tayo sa katawan na ito na makasalanan. Pero po, meron tayong pagkakataon na tayo ay magbalik loob lamang sa Panginoon. Huwag po nating sayangin ang mga oras na yun sapagkat hindi po natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Ang pinakamahalaga po ay abutan niya tayo na nasa presensya tayo ng Panginoon at ginagawa niya yung kalooban niya. Yung ginagawa natin ang kalooban niya na masunod natin ito. Amen po? Amen. Sabi sa John 1:12, sabi diyan, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan na yan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, mga kapatid, hindi ko po kayo tatanungin dahil nandito naman na po kayo. Pero ang Panginoon ang nakakaalam ng inyong mga puso. Ang tunay na tumanggap sa Panginoon, meron ng karapatang maging anak niya. At yun po ang ating sa Panginoon. Yun yung ating reward, di ba? Na kung saan nagagawa mong maglambing, magsumbong, diba po? At lumapit sa Kanya. Totoo po yan. Kami pong mag-asawa kapag pagod na kami, na kami, Lord, akapin mo naman kami. Akapin mo naman ako, Lord. Nanghihina ako ngayon. Medyo hindi maganda yung na-encounter ko sa labas. Lord, bigyan mo naman po ako ng comfort ngayon. Kahit po umiiyak ako, kahit po nasasaktan tayo, pero kapag sinabi po natin sa Panginoon, mararamdaman po natin yan. Kasi Ama natin siya, Tama po? Kung paano yung ating Ama dito sa lupa, hindi natin na, yung iba, di ba, hindi na naging maganda yung karanasan sa kanilang mga ama. Pero tandaan po natin, ang ating Ama, laging nandiyan nakatungkay po sa atin. At ready lagi na tayo ay tanggapin buong puso. Maikling lang po ito, kwento. Nung nato po kami sa Uyo, meron po kami kapitbahay doon na yung kanyang basura, yung kanyang, hindi basta basura yung pinag-alisan ng isda, yung hasang, kasi tinda niya, isda na, yung sa kariton, yung sa yun. So,
So yun na kung saan iiwanan niya yun sa gabi doon sa kanyang sasakyan, sa kanyang sidecar, yun. Ang bahay namin doon, dikit-dikit lang. So dikit. Kumbaga, pinto mo yan, pinto ko to. Pag pinasok niya yung sidecar, yung puwitan ng sidecar niya, nasa harapan ng pinto ko. Nandun yung kanyang mga pinagtanggalan ng hasang. Kapag yun ay hanggang gabi, hanggang umaga, amoy patay na daga na yun. At minsan may bangaw pa. So, kanino papasok? Sa akin. Diba? So, umabot po ng 2 months na gano'n ang gano'n. Sinasabi ko naman, tatanggalin naman niya. Pero balik na naman sa gano'n. Kumbaga, kung kailan mo na sa kanya sabihin, gagawin niya naman. Pero paulit-ulit. Dahil napagod na po ako, nung minsan, nilagay niya yung basura doon sa harapan mismo ng harapan ng bahay ko, nagreklamo na po ako. Pero actually, hindi pa nasa barangay, yung lupon lang nandun lang sa amin. Pero alam nyo ba, dahil doon, sabihin ko na po sa inyo, ako po ay natiras din sa Paco Market. 25 years ako nandyan. May negosyo po ako dyan. Lahat po ng sanggano, nakasama ko na po. Pero, hindi po ako binastos. Pero doon sa Sauyo, sabi ko nga, ngayon ko lang naranasan yun. Murahin ako at turuin sa gitna ng maraming tao. At ako pa po ay nagtuturo ng mga bata ron. Nandun lahat nanonood. Dinuro-duro ako at minura-mura ako ng taong yun. Dahil lang sa basura nila, hindi sa basura ko. Sino ang tama doon? Hindi ba ako? Pero itong sinasabi sa atin ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa. Alam niyo ba, araw-araw namin prayer doon, Lord, teach me to love my neighbor. Kasi nga po, hindi lang yun. Nauuna po sila magbangayan kaysa mag-devotion. So, 3 o'clock, nauna pa sila. 5 o'clock ang devotion namin. So, nauna pa sila talaga. At ang palaging labas ng bibig nila ay, hindi maganda. So, yung mga sitwasyon na yon, purihin ng Panginoon dahil inalis kami ng Panginoon doon, kaya kami nalipat ng ang Panginoon din po gumawa ng paraan doon. Pero nung time po na minura ako, dinuro-duro ko, hindi po yun ang karakter ko eh. Tama ako, hindi pwede yung gagawin sa akin. Sa Paco po, ganyan. Pero ginagalang ako ng mga dyan. At salamat sa kanila talaga kahit. Sabi ko nga sa inyo, name it, lahat na nandiyan na. Mamamatay tao, lahat na. Sila nag-aanuhan. Kasi nga, medyo magulo pa noon ng Paco. Pero purihin ng Panginoon, hindi po nangyari sa akin yun. At kaya nung time na yon, tatayo na ako eh. Ano na talaga ako, pupunta na ako sa taong yun. Alam niyo pa, nag-init yung buong katawan ko, yung ginawa sa akin. Pero sabi ng Panginoon, kapag pinatulan mo sila, kagaya ka na rin nila. Isa pong benefit sa atin yun, meron po tayong Holy Spirit na nagbibigay sa atin, nagpapaalala sa atin na Kristiyano tayo, na meron tayong Diyos na lalaban para sa atin, hindi tayo. Huwag po natin tingnan ang sarili natin. Kasi pag tiningnan po natin ang sarili natin, uupakan ko yan. Diba? Ganun yan eh, uupakan ko yan. Hindi eh. Tingnan na lang natin si Jesus kung paano yung hirap na ginawa niya sa krus. Kung paano siya inalipusta, kung paano siya niyurakan, hindi po siya kumito. O nung time na yun, pasok ako sa loob. Kinausap ko na lang yung mga, at eto pa, kaya nga sinasabihan nila ako, parang ang loka-loka. Ako na nga yung ako pa yung humingi ng pasensya. Nung time na yun, hinakap ko yung asawang babae. Sorry na, pasensya na. Hindi, ganyan. Siyempre, mga ganun pa silang reaction, di ba? Hindi pwede yung ganun. Diba? Pero ang totoo niyan, tayo naman ang tama dun eh. Hindi naman sila eh. Pero, eto nga. Pagdating po ng gabi, hinagulgulo ko po yun sa Panginoon. Hindi lang po iyak. Hinagulgul ko po sa Panginoon. Sabi ko, Lord, napahiya ako. Nasaktan ako. Purihin ang Panginoon. Hindi ko po pinalalaman ng taong yun. Hindi ko pinalalaman ko ang sitwasyon nilang meron. Yan po ang turo sa atin. Ano po? Na huwag natin silang pitak namin. Hayaan natin kumilos ang Panginoon sa kanila. At alam niyo po ba? After 2 months na wala po yung side kanila, na wala po yung hanap buhay nilang isda. Pero may favor, may grace ang Lord sa kanila.
nagkaroon ng trabaho yung anak niya na dati walang trabaho. So tingnan natin yung kilos ng Panginoon. Na kung tayo, ginawa natin yun. Ako ginawa ko yun. Anong mangyayari? Bangayan, sakitan, at hindi mo pa mawuwi ng tao mo. Pero kahit pa paano, alam niyo po ba? Kahit pahakyaw lang. Pag nagba-Bible study ako dito sa tapat ko, nilalakas ang tuloy para lang marinig. Para marinig nila. At purihin ng Panginoon po. Yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Huwag natin tingnan yung sarili natin. Tingnan natin si Jesus. Kung gaano kahirap yung pinagdadaanan mo. Tingnan mo na lang po yung sakit na dinaanan ni Jesus. At yan, malalaman mo na, sorry Lord. Mas mahirap yung pinagdaanan mo. Wala pa sa kalingkingan to na pinagdadaanan ko. Ang sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 12 to 13, tayo, kapag tayo may paghihirap, tayo po, pag tayo meron tayong sufferings, meron po tayong pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo. Nakikibahagi na po tayo sa paghihirap ng Panginoon. Hindi na po yung kailangan natin pahirapan yung sarili natin, kasi tapos na ng Panginoon yun eh. Hindi na po kailangan ng penitensya. Hindi na po kailangan maglakad ka dyan na napakalayo. Hindi na po kailangan lahat yun. Hindi na po, kasi tapos na ng Panginoon yun eh. Huwag na po tayong matakot dun sa mga, ay, huwag ka yan, kasi baka masama mangyayari. Huwag na po. Ang sabi ng Panginoon, it is finished. Tapos na. Huwag na po tayong tumingin doon. Tingnan natin ang Panginoong Jesus. Kung paano siya naghirap para sa atin. Alam niyo po, dapat tayo yun eh. Tama po? Tayo yun eh. Kaya nga, lagi kong pray, sorry Lord, sorry. Kasi nagkaroon ka ng, nandyan ka eh. Dapat ako yan eh. Dapat ako yan. Pero ikaw ang pinarusahan para sa akin eh. Di ba po? Ano pong gagawin po natin? Sumunod lang po tayo sa Kanya. Yun po ang pinakaano sa atin ng Panginoon. Napakamahal na mahal tayo ng Panginoon. Tandaan po natin yan. Hindi dahil sa, ano ba naman yan? Akala ko ba Kristiyano na ako? Hindi, hayahay na ang buhay ko. Hindi po totoo yun. Huwag po kayo maniniwala doon sa nagsasabi sa inyo na, ay dito ka. Kasi Kristiyano, masaya na. Yayaman ka dito. Hindi po totoo yun. Ang simbahan ito nagliligtas. Hindi po ang simbahan. Kahit magsimba ka ng araw na Miyerkules, araw ng Huwebes, kahit araw-arawin mo yan, hindi yan ang magliligtas sa'yo. Kung wala ka kay Kristo. Isa lang ang kondisyon ng Panginoon. Panampalatayanan mo ang iisang Diyos. Bakit mo kailangan manalangin sa mga patay na hindi naman muling nabuhay? Ang Panginoon lang ang nabuhay na mag-uli. Wala nang iba. Even Moses, Abraham, Jacob, Isaac, at ang 12 disciples. And even Mary, hindi nabuhay na mag-uli. Tama po? Eh kung hindi nila kayang buhay ng sarili nila, kaya nilang iligtas. Amen po? Amen. Ibahagi po natin ito sa iba. Lalo na po sa mga kaanak natin. Yung pong panghuli, pinagdiwang pa siya. Tinawag ng mga alila, pinaghanda, at binihisan pa. Amen. Purihin ang Panginoon, di ba? Sabi nga sa verse 7, sinasabi ko sa inyo, sabi dun sa chapter 15, verse 7, and sabi dun, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan, kaya kaysa siyang naputsyang na matuwid na di nangangailangan ng pagsisisi. At sabi din po sa verse 10, the same chapter po, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. At yan pang panghuli natin, ang sabi ng Panginoon, ito yung maano na salita ng Ama. Pansinin po nating maigi yan. Namatay na ang anak kong ito. Nawala. Namatay na. No? Nawala, ngunit muling natagpuan. Di po ba? At sila'y nagdiwang. The word namatay na means nawala. Nag-disappear. Namatay na siya dahil tinalikuran niya yung kasalanan na ginawa niya. Yan po ang reason kung bakit tayo ay tinawag na born again. Sapagkat tayo ay nabuhay na muli. Hindi po dahil tayo ay pumasok sa sinapupunang muli ng ating
nanay, kundi tayo po ay nabuhay sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Kaya po tayo po, pag tayo po na out of focus po tayo, ano po tayo, balik lang po tayo sa Panginoon. Sometimes po sa ating pamilya na lang, na kung saan di natin pansin ang nangyayari sa paligid natin. Tama po. Dahil sa pagka-busy natin, sabi natin busy. Laging reason, kahit saan busy ako eh. Pero bigyan natin ng pansin ang ating pamilya. Baka kailangan ng anak mo, nakausapin mo siya. Huwag po nating hayaan na puro cellphone ang kausap ng ating mga anak. Pagdating po galing sa school, kumustahin po natin sila. Ano po ang nangyari sa iyo? Magkwento ka naman, kumusta ka na? Diba? May mga anak kasi na hindi sila nagsasabing una, maliban sa kung tatanungin mo sila. Kaya, ang mundong ito po, ang nakapaligid sa atin, napakarami po, lalo na sa mga bata. Napakaraming illegal vices po. Kaya tayo po bilang mga anak, bilang mga Kristiyano, anak man yan, pamangkin man yan, apo man yan, bigyan po natin ng pansin ang pamilya natin. Na kailangan pala nila ng care. Sometimes, di nila sinasabi yun. Saan nila sinasabi? Sa barkada nila. At anong nangyayari? Napapariwara pa po sila. Kasi bakit? Iba ang itinuturo sa kanila. Ngayon, kung ikaw na Kristiyano, ikaw ang makausap niya, ikaw ang mag-care sa kanya, maihahatid mo sa kanya ang salita ng Panginoon na siyang magbibigay sa kanya ng comfort. Napakaraming pong kabataan ngayon ang nagdadala ng environment. Pero tayo po, sa inyo po, magsimula ito. Akayin po natin yung mga kabataan yan. Kilala man natin o hindi. Sobrang nalulungkot na po ako din na wala kami dun sa uyo. Pero ang panalangin namin doon sa mga kabataan na iwan namin doon, padalan sila ng mga manggagawa ng Panginoon. At naway naitanim namin sa kanila ay mag-isandigan nila yun. At may panibagong journey kami kasi kami ay missionary and at the same time church planter. So, yung pinagagawa sa amin ng Panginoon, lagi na po namin pinapala ng bigyan nyo kami ng mga taong nagugutom at nangungusa yung salita. Tayo yun po yung ating responsibility. Pinili po tayo ng Panginoon, niligtas po tayo ng Panginoon, hindi para maupunan po tayo. Hindi para mabaliwala po yung paggising sa atin ng Panginoon. Binigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makilala siya na isang tunay na Diyos. Meron tayong purpose ang bawat isa po sa atin. Hindi po kailangan yung maging pastor. Hindi nyo po kailangan maging mag-aaral sa Bible school. Sapat na po, sidecar boy lang ako ano gagawin ko? Sapat na po na meron akong alam na gawain, dumalo ka. Amen po? Tendera ka sa palengke. Meron akong alam na gawain, may Bible study doon. O, dumalo ka. Yung po, napakalaking bahagi na po yun sa buhay Kristiyano. Hindi ko po kailangang mangaral dahil hindi po naman lahat binigyan ng ganun gift. Pero yung pagkukomfort po, sa pagkikare po sa kapwa natin, napakalaking bahagi na po yun. Ministry din po yun. Kaya, yung po gawin natin. Huwag nating hayaan na nakikita na po natin na hindi maganda yung paroroonan nila. Sige, bahala ka dyan. Ayaw mo nang makinig sa akin. Diba po? Ipanalangin po natin sila. Oo, talaga sobra kami nga tigas ng ulo, no? Diba? Ganun eh. Pero wala pong prayer is powerful. At ang Panginoon po, hingi natin sa kanya na palambutin ang kanilang mga puso. The father who has been watching and waiting received his son back with open arms of compassion. He is overjoyed by the return of his lost son. So yan po ang ating conclusion, diba? Na kung saan ay lagi po siya nakatingin sa lagi naghihintay po siya. So genuine repentance is the only way out of sinner. Genuine repentance po. Na kung saan pag tayo po ay buong puso natin pinagsisihan ang ating kasalanan, huwag na po natin balikan pa yun. The prodigal son returned home after he had wasted all his possessions and hunger taught him a lesson. Sabi ko nga po, yung pinagdaanan ko po, hindi po madali yun. Kaya nga po, ang pakiusap ko sa mga
sinisyaran din po. Huwag nyo nang hintayin na paluin pa kayo ng Panginoon bago kayo magising. Parang awa nyo na. Hindi po madali ang pinagdaanan ko. Sabi ko nga sa inyo, kukulangin yung oras natin. Opo, hindi po madali. At ang Panginoon din ang nagbigay sa amin ng pagkakataon. So, the genuine repentance is the only salvation for every child who has run away from home. It is the only solution to the plight of anyone who has abandoned God. So, yun lang po yung ating way, no? Repentance. There is joy in the presence of the angels of God over the sinners who repent. So, ang application po natin, marami tayong kakilalang hindi pa anak ng Diyos. Tandaan po natin, hindi lahat ng nilikha ay anak ng Diyos. Nilikha lang po doon, pero hindi yung lahat anak ng Diyos. Sapagkat ang anak ng Diyos ay lahat lamang ng sumampalataya sa Kanya. Sila ay kagaya ng alibughang anak, kawawa naman sila, pero maari silang maging anak ng Diyos, magbahagi tayo sa kanila, huwag natin silang kahayaang tuluyang mahulog sa kasalanan at sa dagat-dagatang apoy. Yun po yung ating ano. At meron po ditong ano, so, Jesus told the story of the prodigal son to make a point. Never mind what you've done, just come home. Ano man yung nagawa natin, gaano man kalaki ang kasalanan natin, si Kristo namatay para sa ating lahat. Si Kristo ay naghirap para sa ating lahat. Ano man yung kasalanan natin, ay makasalanan ako, hindi ako pwede dyan. So, wala pong ganun. Tanggap ka ng Panginoon, ano man yung nagawa mong kasalanan, pagsisihan mo lang yan. Meron pong talakayan dito, hindi ko po alam kung may oras pa na para maibigay ni Sister Russell, so siya na lang po ang bahala dyan. So, meron pang mga talakayan dyan. But I close it dito sa kung saan God's word lead you to freedom, break the chain. To God be all the glory. Ano ba yung chain na yun? Yung chain na yun, yung mga nagpapahirap sa atin. Yung mga paniniwala natin na kung saan ay doon na lang po sa inyo siguro sa talakayan na lang. So, pero it's up to you po kung ano yung pa yung talakayan ninyo. Kasi medyo nag-exit po yata ako sa oras. Nag-enjoy lang po ako at marami pong salamat sa inyong pakikinig at hindi lamang po natatapos dito ang mensahe ng Panginoon, kundi ito po ay ipagsabi nyo, ipagmarites nyo. Ito yung magandang marites. Marites nyo po ito, ay ganun pala ang Panginoon, ganun pala tayo kamahal ng Panginoon. Huwag ka nang maganyan-ganyan pa dyan. Di ba? Diyan. Sige po, maraming pong salamat. Tayo po muna mag-closing prayer and I want to request to you habang nag-closing prayer po. Meron pa na slide na kami. Sige. Sige po. Pero kung may prayer tayo. Okay lang ba, i-discuss po natin yung talakayan? Kung may oras. Kasi nag-exceed ako sa oras, pasensya na po. Medyo natuwa po magbahagi. If you want us, ano mo tayo? Next time na lang. Okay. So, iiwanan ko po sa inyo yan. It's up to you po kung ano. Siguro, basahin ko na lang po sa inyo yun. Pagbasahin na lang daw. Yung inyong gagawin na lang po. Yan. So, mga katanungan lang po yan para sa inyo lahat. So, yung pong panghuli ang ano ko po dyan. Kung mayroon kang kakilala na wala pa sa Panginoon, handa mo bang ibahagi ito sa kanyang mensahe nito? So, yun ang isa. At ito ang hamon po sa ating lahat. Maaari ka bang maglista ng pangalan ng maaari nating ipanalangin upang sila man ay makatanggap ng kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Maaari siguro ang gawin niyo dyan. Kayo na lamang po ang gumawa niyan. Sulat niyo lahat yan sa isang papel. Kung sino yung mga gusto niyo. Ipanalangin niyo po yan araw-araw. Isama niyo po yan sa panalangin niyo na ito, gusto kong makakilala niyo sa Panginoon. So share it na yung message of God. So ilista niyo po lahat yan. Kung sino-sino yun. Araw-araw niyo pong ipanalangin yun. Yun yung mga yun. So, yun. Handa natin ibigay din yung mensahe na yun ng pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Yun po. Closing prayer. Ako mag-closing prayer. Meron pa tayong slide. Maraming salamat sa Panginoon, papuri sa Panginoon, sa buhay ni Pastora Ara. Palakpakan nga po natin ang Panginoon.
Ako ay magre-report